stun mo, di man tumatay, may ana mo. Oo. Yung tumama, hindi mo napapansin. Pero yung pag hindi tumama, napapansin. Kung nga, center mo, sabi ko sa'yo. Isang blick stun lang, nagdadabog ka. Nagsastun naman. Ano yun, pre? Ano yun? Wala yun. Pucha, Asan puro ba 5 yun? months hindi wala kami aso. Ha? 5 months stun lahat yung ginawa ko, wala man lang follow up sa inyo. Oo, bakit naman ako bigla yung... ano ba yun? Sabi mo, wala lang. Wala lang yun, huwag mo ano yun. Ako, practice ako ng practice. Kaya lang naman yung nirana ko na naman, yung sinisisi mo. Meron, narinig mo? May dumaan, parang may dumaan, pre. Sure ka, wala kayong... Pre! 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 Uy, teka. Bakit tayo tatakbo? Ha? Content yan! Trabaho yan! Tara! Oo nga, bulin mo. Dali, tsaka! Okay. Ganda to. Ay, naku. Sabi ko sa inyo, bilang vlogger, lahat ng trahedyang mangyayari sa buhay ko, content yan. Kagabi, may humabol sa amin ni Alvin. Aba una natakot kami. Oo. Ay, baka angas natin tayo. Pero tama yung sinabi mo. Content yan. Content yan, pare. At eto na siya, pare. Pakita mo na ang ating buhaya. Yan! Ay! Pare, isang buong buhaya galing sa Coral Farms. Check ko lang yung pangalan nila kung tama. Actually, pre, mahabang proseso bago ko nahanap tong buhaya na to. Dami kong kinausap. Coral Agri Ventures Farm Incorporated, pare. Sabi nila sa akin, ang binebenta daw nila ay walang ulo. Pero sabi ko, hindi po ba pwedeng may ulo? Kasi tira mo. Asan yung buhayang humabol sa atin? Pakita mo. Eh di maging totoo na tayo dito. Hindi tayo hinabol ng buhaya. Ito yung buhayang humabol sa amin kagabi. Pero eto, totoo yan. Etong buhaya na to ay kumpleto sa permits yan. Meron tong mga kaukulang permit kasi kinuha namin to sa legal na proseso. Yan ang buwayang may permit. Ito ang buhayang may permit. At sa totoo lang, kaya namin ginawa to kasi gusto namin makagante sa mga buhaya. Sa mga buhayang dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Kung ito lang ang simbolismo ng ganti datin, sige na, 'di ba? Meron naman talaga mga nabibiling mga crocodile meat, crocodile sausages sa Wilcon. Pag pumunta ka diyan, meron mga alam ko sila rin ata yung supplier, di ko alam ng mga kung products na ba yung inaano. Kasi sa Wilcon, ang weird doon Inidoro, wallet na gawa sa buhaya. Ganun doon ganun sa Wilcon legit yan, pre. Alam ko sila rin yung nagsusupply noon. Pre, hindi namin dinakma sa bahayan. Hindi ganun ginawa namin. Kumontak pa ako sa Davao Crocodile Farm. Kinausap ko pa yung mga tao doon and kilala nila si Coral. And kinontak ko sila kung kami ba ay pwede namin gawin yan. Kasi baka mamaya makabili kami ng buhaya, hindi naman pala namin pwedeng lutuin. Apparently, pwede naman for as long as kukuha ka sa mga suppliers na merong permits, kompleto sa mga dokumento. So, eto yung page sila, nakalagay din sa description. Kung gusto yung bumili nito, pwede. Hindi ko nga alam kung ano yung naging reaction nung rider na nagdala nito. Ano po yung item? Buhaya po. Ha! So, nang dineliver to dito, frozen yan. Tapos pinadaanan lang namin ng tubig. Ngayon, malambot-lambot na siya. Ngayon, inspeksyonin natin bago natin lutuin talaga. Dito muna tayo sa ulo. Nakikita nyo again, putol na siya. Sabi nila sa akin, okay lang ba na severed yung ulo? Sabi ko, meron po bang hindi severed? Meron po ba nakadikit? Sabi nila, wala daw. Kung wala naman palang choice, sige po, ganyan na lang. And I think, kailangan, walang balat na yung kukunin mo. Kasi, I think ang main product talaga dito is yung balat. Feeling ko byproduct lang yung laman talaga. 'Di ba? May makakain ba kami dito sa ulo? Hindi ko sure. May nakikita akong laman-laman dito. Isasalang din natin yan. Pero ang main talaga, ay nandito, kita mo yan? Ang daming laman yan. Oo. Actually, akala ko dati, baka amoy isda siya. Kasi nasa tubig diba? Hindi siya malansa, pero amoy isda siya. Amoy cream dory siya na isda. Hindi yung fishy. Medyo mamanok ng konti. Ngayon, balik rin natin. Ito yung malaman, pre. Ito yung malaman talaga, yung bandang buntot. Pag binaliktad natin siya, pag tinignan mo sa gantong angulo, gagi para siyang rabbit. Ganti yung itsura ng rabbit Dito may laman pa, dito medyo manipis lang. Tapos dito sa bandang puwet, dito ka lang makakita ng taba. Sir, nagtatawanan na naman kayo, sir. Kung paano natin siya ililitsyon, medyo hindi ko alam. First time kong gagawin to. Pag litsyon kasi, tutuhog mo yan sa bibig. Lalabas yan sa puwet. Ganon.
Ang problema dito, eto lang talaga yung madadaanan nung tuhog natin. So medyo challenge para sa amin yon. Ang balak talaga namin gawin dito is ilitsyon. Mula dun sa litsyon na yun, gagawa tayo ng mga iba't iba pang dishes. At feeling ko yung mga bisita natin makakain. Pakita mo yung mga bisita natin, pare. Yan. Excited na yung mga yan, kumain ng buhaya, di ba? Ganting-ganti na rin yung mga yan. So, ngayon, timplahan na natin. Amedy, maaari ba akong tulungan? Ang ititimpla ko dito ay salt and pepper lang. Timpla muna. Sabi ng Davao Crocodile Farm, minamarinate pa daw nila to ng isang buong gabi. I mean, malaki yung merit freezer natin. Kaya yan kung nakatayo. Ang problema, daming laman. So habang nakasalang to, tatawag ako doon sa mga kausap ko and magtatanong ako ng konti impormasyon tapos i-relay ko sa inyo. Nung nakaraan, sabi ko sa inyo, naghahanap ako ng tutulong sa akin. Mabili yung isa sa pangarap kong kitchen gadgets. Yung malaking pepper mill. At nandito na siya, pare. Yun yung dala ng mga kaibigan natin dito. Pare, maraming salamat sa inyo dito. Pre, idilipad pa nila to galing Amerika. Mahal yung shipping nito. Nilagay niya na lang sa short niya. Tinago niya na lang. What's inside your package, sir? Sir, that is my pangarap ko talaga to. Nung una ko nakita to kay Mario Batalico ata una nakita to. So, konting paminta lang din ang ilalagay ko. Sir, ayoko niyan! Ayoko yan! Meron ako nito eh. Tulungan mo ako. Yan. Sige, iangat mo ako! Alam mo naman, pag matanda na, makulit. Huwag mo ko itulak masyado, Amedy. Huwag mo ko itulak. Okay na yan. Konti lang. Oh, syempre, tutulungan niyo ako bumaba. Dito na lang ako. Salon! Kung tutusin, yung paglilechon, pucha, mga nakikita nga ako. Bato lang, tsaka kawayan eh. Pero pumunta kami sa MC, Marlon Customs. Ngayon, ito yung first part ng ihawan ni MC. Ngayon, kung makikita nyo, ito ay tubo lang naman na stainless talaga. May mga butas-butas dito. Ang idea dito is kapag naituhog na namin, ilalagay namin, kaya meron ng may laman na dyan. Ayan. Tutuhog namin na ganyan, tapos saka namin tatalian ng alambre. So ngayon, ituhog na natin, pare. Yan. Ganyan muna. So, i-fix na muna natin to. Teka lang. Pipikit ako para pumasok. Okay! Pag wala kayong puwersa sa braso, kukunin nyo sa lower body nyo. Ganon. Goods? Secure? Parang secure, no? So ngayon, tara na. Salang na natin yan, pare. Ito, ang second part ng lechonan ni Marlon Customs, pare. Etong dalawang paa na to. At eto. So basically, ipapatong mo lang yan dyan sa gitna. Tapos, mapapansin nyo, meron kaming 3 level dyan. 1, 2, 3. Para depende kung yan yung heat control namin. Ngayon, sabi sa amin nung kausap ko, indirect daw. Naka-offset daw. Dalawa sa gilid. Ngayon, dahil sa sahig naman kami nagluluto, pwede na namin iusod yung uling, o kaya pwede namin iusod yung ihawan. Wala namang problema doon. Kasi again, first time namin to. Hindi talaga namin alam kung ano yung ginagawa namin. Dito pala kami matututo. Ngayon, isa pang bagay na gusto ko rin i-discuss, no? Kapag kayo ay nagluluto sa semento, lalo kung yung semento nyo ay basa. Tulad sa amin, binabaha dito, umuulan, ganyan. May chance yan na pumutok. Yung mga baga, maaaring lumipad sa inyo. Ingat lang. Testing mo nga. Ikot. Dahan-dahan, sir. Dahan-dahan lang. Nagpapasindi na kami ng uling and pagka okay na, salang na natin. Amedy, ikot! So, medyo mainit na yung uling namin. Siyempre, maluluto pa ng konti yan, no? Toka namin, 30 minutes. Gagawin namin sa inyo, magbibigay kami ng update every 30 minutes. Ang unang totoka dito, si Amedy. 4 hours, so 8 updates yon pagka ganon. Ngayon, tinitingnan ko tong ginawa ng Marlon Customs. Maganda siya. Actually, no, ito, tinan mo to. Problema kami dito kasi may gap. So, umuusod siya. Initially kasi ito talaga dapat yung nandyan. May gap dyan, pero hinabaan na lang namin, di ba? Para ilugar pa kami. Kasi di namin alam kung gaano kahaba talaga yung buwaya di ba? So, ayun. So ngayon, 30 minutes from now, bibigyan namin kayo ng update, pare. Ang oras ngayon ay 3:30 plus. Ganon. So, 30 minutes ang nakalipas at meron na tayong nakikitang changes. Basa pa siya to the touch, pero meron ng konting pagbabago sa kulay, di ba? So, di naman talaga agad-agad magbabago yan, di ba? Bigyan pa natin ng ilang oras at ngayon, second shift. George, mapasa na sa'yo. Ayan. So ngayon, another 30 minutes tayo. Time check, po 4:45 at halos isang oras na nakasalang to, di ba? So kung mapapansin nyo, binaba namin sa pangalawang level. Binaba namin. Kasi kanina, kinapa namin yung batok, malamig. Baka lang hindi maluto, di ba? Kasi naisip namin, hindi naman yan katulad ng baboy na kailangan mong alagaan yung balat. Ito kailangan lang talagang maluto yung laman. Kung sakasakali na masyado mabilis yung luto niya, iangat namin. O babawasan namin ng uling, di ba? So ngayon, kailangan na ng shifting uli. Ako na. Pare, ako na. Okay. Di ba ako na? Ganyan lang yan. Kasi kailangan maluto. Hindi ko yan iikutin. Sige, balik kayo dito after 30 minutes ulit. Hindi, tatayo ka dyan. Hindi, ako tatayo. Cut.
George. Time check, 5:15 PM pare, at tingnan nyo. Medyo mas gumaganda na siya ng konti. Pero iyan, focus ka doon sa batok. Kita mo medyo parang hilaw pa siya. Yan kasi yung pinaka makapal na part. So nga pala, ngayon kanina, ito kahit nung naglechon kami, nagiging problema rin to na habang nagsishrink yung lechon, nababawasan siya ng tubig, nababawasan siya ng mantika, lumuluwag yung mga alambre tsaka yung pako namin. Every now and then, you find a special friend, pero every now and then, lumuluwag-luwag din siya. So hihigpitan mo. Pero dito sa ginagawa namin ngayon, nakastay na ganyan. Pakita mo. Tapos, quarter turn, ganyan. Hold namin ng around mga 5 minutes, tapos igaganyan namin. Tapos hold uli ng 5 minutes, igaganyan namin. Kasi tama yung suggestion ni Alvin kanina, off kami. Sabi niya, baka pwede yung hindi na ikot-ikutin. Kasi nga naman, sa lechon, puputok yung balat nun kapag ginanyan mo. Dito hindi naman natin kailangan intindihin yung balat kasi wala siyang balat. Eto, laman lang talaga yung kailangan nating lutuin, di ba? So ngayon, tapos na ang aking 30 minutes. Rani, ikaw na din Eto, dapat eto. Ang lagay, ganyan lang, makikikain ka lang. Halika dito, upo ka dito. Okay, kaya mo yan. Lahat tayo bago lang dito. Wala pang nakakagawa niyan. Nako, ang bilis na. Tama na, si Santi ka na. Rani, ikaw na dito. Madilim na pre. Time check, 5:45. Ngayon, check natin, tinidor. Uy, konti pa. Ngayon, binababad ko siya para makapako. Medyo mainit-init na siya. So, kailangan na lang siya lutuin pa. Ngayon, may ginawa pala kami kanina. Kasi medyo nadadry yung balat. Ayaw kasi namin pahiran ng kahit anong flavor. Yung isa nakita kong video, pinapahira niya sa dulo na parang barbecue sauce. Okay lang naman yun. Pero again, gusto namin matikman yung lasa mismo ng karne. Tapos, tsaka namin gagawan mamaya ng mga putahe pa. So, gumawa na rin kami ng pamahid dito. Pero yung pamahid namin, tubig, mantika, tsaka asin lang. Para lang hindi ma-dry. Yun lang talaga yung point niyan. Pero kung makikita nyo, pre, tama mo, itsura. Appetizing na siya, pre. At ang amoy niya, hindi siya amoy... Amoy siyang seafood na iniihaw. Okay. So, nasa 2.5 hour mark tayo. Sabi nila, 4 hours daw. Sabi nung nakausap ko. So, meron pa tayo 1.5 oras. So, ngayon, George, it's your turn. Siguro maya-maya ng konti, ipalilipat ko to dito sa pinakamataas uli. Kapag nakita namin na medyo mabilis yung sunog nung labas niya. Pero ngayon, okay kami. Okay pa kami dyan, di ba? Kasi, syempre, naglelechon nga tayo. Gusto natin medyo may tusan ng konti yan, di ba? Di ba? Opo. Okay. Time check, 6:15. Pare, inangat namin siya kasi nga yung browning medyo masaya na kami dyan. Masaya. Suggestion ni Rani, split na namin yung uling. So, ikakalat na natin yan kasi masyado nakakonsentrate yung init sa gitna. Ikakalat na natin yung mga uling-uling na ganyan. May improvement, pero ayun may improvement siya. Medyo malamig pa ng konti. Nilalagay sa labi. Labi kasi yung pinaka-sensitive, kaya nga tayo nakikipaglapla. Gusto ko lang sabihin na kanina po nilaglag ni Alvin sa uling yung buhaya namin. Nilaglag. Papunta na tayo sa 3-hour mark, pare. Sige, kita-kita tayo after 30 minutes. Alam mo ba? Ako ang unang nag-lechon ng buhaya. Nagsimula to noong 1942. Kasi noong mga panahon na yun, lahat ng tao takot sa buhaya. Alam mo ginawa ko? Nilabasan ko ng 24. Spirita ko sinuntok. After noon, nilechon ko na. 5 kayo, 5 kayo. Napapalibutan nyo, natsyempuhan nyo ako, Natsyempuhan niyo ako. Yung part na yan, medyo hilaw pa. Tapos, pakita mo naman yung batok. Yung batok na yan, tulad ng batok ng elementary, maitim. Pero hilaw pa talaga siya. Ang issue dito, medyo, tinan mo yung hita. Katabing-katabi niya kasi yung buntot yung makapal na part So, medyo ang hirap lang tansyahin kung anong gagawin ko para dito sa part na to. So, siguro ganito na lang. Sasagarin pa rin natin to ng 4 na oras tulad nung instructions na sinabi sa akin. Baka hindi na kami magdagdag ng uling. Baka ubusin na lang to kasi niluluto na lang naman siya tapos na kami sa toste. Ternon, kung hilaw siya. Wala tayong magagawa. Kung luto siya. Kung overcook siya, edi overcook siya. Wala tayong magagawa kasi eto nga ay ang ating first time. Si Alvin nga, first time niya, umiyak pa siya. Ngayon, yung mga hilaw, yun yung kasi lulutuin pa naman din natin to Tama. Para masarap yan, pang sigang. Pero tingnan mo to, Rani. Hindi to sa buntot na to. Yan. Yung meron parang nakikita niya yung makinang-kinang na yan. Tininidor namin yan, pre. Pucha, gusto kong punitin Kasi parang ang sarap-sarap. Para siyang sabi nga ni Alvin o ni Rani ba, taba sa dulo ng barbecue. Parang ganun siya. Medyo makunat-kunat siya ng konti. Doon tayo sa 1 oras. Bakit ka tumatawa? Wala nito. Sabi niya kasi, dulo daw ng barbecue, yung taba daw. Nasaan ka daw Ay! After 4 hours, pare, feeling ko luto na siya. Halina't pumasok sa kusina, nang matikman na ere, tingnan mo. Tingnan mo. Napakaganda. Yan, ganyan ang tulong. Pihit. Pivot! Ito na po yung order nyo, sir. Ito na po yung, dito na lang po ba? 1, 2, 3.
Ang bigat. Set up lang kami ng konti, tapos siguro tikman na natin yan. Ito na naman tayo, para na naman tayo si Jerica Rosales. Manananso tayo. Kailangan muna nating, baka mahugot na natin tong mga to. Hale. Diba? Kasi salamin ko, ayun. Yan. Hindi, dito. Pag ganito. Uy! Tansyado po yun. Matatanggal ba natin to ng buo? Tingnan natin, ha? Op. Medyo hindi. Tanong, luto ba siya dito, sa loob? Oo, luto siya. Ito yung kainin natin. Uy! Hindi siya ganong katigasan. Ine-expect ko medyo matigas kasi parang overcook na siya, di ba? The perfect alligator bite. Ang ganda ng texture. Asin lang to, pre, ha? Si Alvin, saksakan ng artist sa pagkain yan. Pero kamusta? Oh. Si Lolong! Masarap ha, hindi Masarap. malansa. Yes, wala siyang kalansa-lansa. There is no, ano yung lansa? Parang lechong manok lang. Parang manok nga, tama ka. Gusto kong tikman yung ibang part. Yung parang taba. Ay, ito tama ka. Dito. Napapaupo pa yung videographer sa sobrang tawa. Dapat nakatingin na siya sa akin. Nakangiti, alam mo kung ano. Pwede ba tayo magpatuloy? Dito sa parang collagen. Kita ba ng camera to? Iba yung texture niya, di ba? Oh, ay, kinamay lamang. Tira mo, dito mas makikita nyo. Yung puti, yung kulay ng laman. Tapos ito medyo clear, yung kulay ng something na hindi ko alam. Tikman natin, the perfect bite. Ayoko mang gamitin ito sa salitang to. Pero parang nga siyang taba. Parang matigas na taba ng baboy. Halika dito, George. Ano lasa sa'yo? Masarap. Yung klase nung taba, okay sa'yo? Hindi nagkakalingan sa baboy. Di ba? Ngayon, eto naman, titikman ko to. Etong parang malaman na part ng buntot. Ay, tingnan mo. Ang klase ng karne na yan. Ang puti-puti niya, pre. Tikman natin to, pre. Wala makita yan! Pero mo, hindi niya maiwasan to. Legit, masarap siya. Ngayon, ano naman Thailand to, Bikem? Yung mga bisita natin, pumarini kayo. Shoutout sa mga Pinoy dyan sa California. Paano naman yung mga English? mga Hapon sa California? Hindi mo sila binabate. Oh, pare, tikman mo yan. Madam, tikman mo yan. Lalo ko na in love, honey. Ayun! Huwag mo kainin! Yan ang tunay na pag-ibig, pare. Diba? Sige, makaupo na po kayo at kung gusto yung gumawa ng anak, sige po. Halikan mo ako! Ganyan ka na lang! Ngayon, luto ba siya fully? Ito yung pinakamakapal na part, parang luto naman siya, pero may nakita ako dito. Yung sa part na may ulo, yan, ayan Mukhang hilaw. mukha siyang hilaw. Hindi siya inabot ng init kasi nakapasok ata siya sa ulo. Mula dito, kasi pre, eto lang, as it is, iserve mo, matutuwa mga guests mo Ano ang lasa niya? Ito na naman Sabihin na naman natin lasang manok Magkakaiba Magkakaiba. Yung lasahan yung manok. Yung pinakain mo sa akin kanina, baboy. Yung dito, Yung binigay mo. Yempo. Tama ka. Bandang buntot, lalo dito sa may makinang na yan. Eto sa side na to, etong malaman, chicken breast. Tapos eto, Bin, ano masasabi mo dito? Natikman mo tong legs, di ba? Lasang manok na inihaw. Parang ganon, oo. So naghahalo siya na pork and chicken. Drastically magkakaiba yung texture niya sa bawat parte. Ito medyo mas makunat ng konti ito. Pero wait lang. Bago natin gawin yung mga putahe na yan, siguro kailangan muna nating i-segment na tong mga to. Kailangan na natin putulin, di ba? Yan ang gusto kong gawin sa inyo. Ha! Buwis! Dahil yung pera, pangit mo pumorma. Yan. Ito, pakita ko sa inyo. Actually, gusto ko rin talaga siya iwain para malaman natin kung luto ba hanggang loob. Para siyang hilaw, pero at the same time, tinan mo yung texture niya, parang luto rin. So siguro konting luto pa. Pwede natin ito putulin na parang dito. Parang bulalo. Ayun, kailangan talaga matamaan niyo yung yung slip disc. Yan, para makuha nyo ng ganyan. So mamaya na yan. Tapos yung mga hita, tanggalin natin. Yan. Okay. Ay! Yung ribs niya ay cartilage lang? Hindi, pero ito kasi yung nakaganon sa laman loob niya, pre. I-chop na muna namin to. By ako, meaning si Amity. Tapos tutuin na natin yung 3 putahe. Meron ba tayong kamatis? Wala po! Meron ba? Meron ba tayong kamatis? So, ito po ang dulot ng Marlon Customs. Ang una nating lulutuin sa ating crocodile, naisip ko, ay sinigang na crocodile. Alvin, bakit sinigang na crocodile? Alvin, bakit sinigang na crocodile? Kaya sinigang na crocodile kasi sabaw. Sinigang na buhaya. Oo. Kasi bumabaha ng sabaw. Tama. Kasi hanggat may baha, may Sabaw. Buhaya! Leche! Ano natin yan, sibuyas, kamatis, sa kabaligtaran, tiskama. Tama. Dahil sobrang effort na yung ginawa namin sa pagluluto ng buhaya, medyo tamad na sinigang to.
Mantika! Ngayon, ang kagandahan dito, dahil luto na nga yung ano natin, karne natin, hindi na to masyadong palalambutan tulad ng baboy, di ba? Ito yung cross-section ng buntot ng buhaya. Kung makikita nyo, ang weird nitong bagay na to, merong taba sa gitna, di ba? Sir, mas nakaka-insulto yung tawang walang tunog. So, eto gagamitin natin. Teka lang, marami pa to, marami to. Ang hirap sa inyo, kanakay ng kana eh. Pero masarap din kasi sa sinigang buto-buto. Oo, yan, lagay natin yan. Ribs to, lagay natin yan dyan. Oh. Tubig. Pero etong putahin na to, gusto ko lang din talaga malaman kung meron bang lasa ang pinakuloang crocodile. Pwede ba tayong gumawa ng crocodile stock? Timplahan na natin yan. Patis. Pakuluin lang muna natin yan. Tapos, habang pinapakuluan, doon tayo sa susunod na putahin natin. Gagawa tayo kare-kare. Mani. Magkano sa palengke to? 150. Mali. 3,000 isang kilo. 3,000 isang kilo. 3,000. 20 lang yung isang tali. Gawin mo ng 40. Pamasahe. Tsaka pambili ko ng mani. Masyadong mababa ang pangarap mo. 850 isang tali. Bago ka ba dito? Tinuturuan nga kita kung paano kumikbak. Eh ano ba pangalan ng dish natin? Ang pangalan ng dish natin ay kickback kare-kare. Kaya kailangan mahal yung mga ingredients natin. Eh crocodile nga eh ha? Gets mo na? Oh, bagoong. 300,000. So, ang gagawin nga natin ngayon ay kickback, kare-kare. Ang mamahal na ingredients natin dito. Sabi ko sa'yo, pre, yung bagoong na yan, ha? Isa-isang pinili yung alamang dyan. Ano yan, nilambat? Hindi ganun yan. Etong atsuete na gagamitin natin na to, yan, sa palengke, magkano yan? 5 piso. Sambalot. Eh, etong atsuete na to, pre, hinarvest lang to sa unang full moon ng taon. Lagay mo 6.5, ha? Sasabit tayo dyan, parikoy. Alam mo, Sasabit tayo. alam mo ba kung bakit tayo walang magic sing dito? Bakit? Kasi walang mahuhuli hanggat walang kumakanta. So yung ating premium atsuete, pangkukulay natin sa tubig yan. Pabali yung ano natin, yung ancient wooden spoon natin. Yung kutsara na yan. Kala mo kalahati lang. Alam mo bakit kalahati lang? Totoo naman. Kasi 150,000 yung kalahati. Kaya kung gusto mong... Ay, yan na nga! Ayan na nga! Substandard, pre. 150K na, substandard pa. Pwede pa. Hindi tayo bibili bago. O, di ba? Natanggal. Pwede pa. Tama ka, engineer! Nalagay natin yan dyan. Yan, medyo yung mani namin, medyo may katigasan, there is quite a hardness. I-dissolve na mabuti. So, balikan nyo ako dito mamaya kapag napapirma ko ng mga dokumento. Sir. Uy, yan yung gusto ko. Yung RM, yung relo ng magnanakaw. Yeah. Medyo kulang yung mani. Kunyari, wala kayong mani pang kare-kare. Pwede yung gumamit ng maning pulutan, pre. Ayan o, tira mo. Yan mismo yan, oo. Garlic flavor yan, pre. Natin ng mantika. Ginigiling lang natin yung mani ngayon para maging peanut butter, basically. Kasi dapat sa mga gantong bagay, ipapakita mo lahat ng ginagawa mo. Yan natin yan dyan. Ayoko na may kakanta, Alvin. Cancel muna knock-knock ngayon. Ayun. Baka mamaya lahat kayo kumanta. So ngayon, kahit papano, may lasang mani na yung kare-kare natin. Pwede na tayong mamili ng gagamitin na karne. Ito pre, yung nasa bandang tiyan, yung, ayun, yung may taba. Okay. Marunong ka na bata? Oo nga, no? Oxtail, no? Tama ka. Sige, lagay tayo ng liempo. Lulutuin na lang din natin yan dyan hanggang mamaya. Ito, yan, kumukulo-kulo pa naman. So habang pinakukuluan natin yung mga yan, gagawin na natin yung huli natin putahe. Pare, ito kasi walang luto-luto to kaya madali lang. Gusto mo uminom? Oh, syempre. Gaya ka na inuman. Nepulutan ka ba? Oo, kasi pag mamahal yung anak mo, dapat nepulutan ka. Oo, hindi pwedeng alak lang. Pag may alak, nepulutan dapat, di ba? Ulitin natin. Kapag may alak, nepulutan. Anong may? So, dahil gagawa nga tayo ng pulutan, ang gagawin natin ay sinuglaw. Ang sinuglaw, basically, ay isdang kilaw na merong inihaw na baboy. Pero, dahil nga, eto ang tema ng palabas natin ngayon, at technically, inihaw na yan, ang gagamitin natin ay buntot ng crocodile, pare. Subukan natin kunin yung laman nitswa. Ayun, no? Pre, oh. Ito parang inihaw na baboy na rin talaga to. Inihaw na liempo. Kasi ayun, no? May taba. Ngayon, kapag hiniwa natin yan, kumakatas yung taba. Di ba? May taba. Taba nga. Oo. Yung sa bandang buntot, ang dali niyang ang daling kunin nung nung laman niya. Ano mo bakit? Bakit madaling kunin? Hindi naman dahil wala nakabantay, kundi hinahayaan tayo. Yan.
Next natin is yung ating isda, pare. Ang isdang pinili natin dito ay anit. Kahit anong isda na komportable kayong ikilaw. Galunggong. Eh, kung komportable ka bang ikilaw yun, sir, eh. Kain na natin ganyan. Ganyan. Isama na natin dayan. Oo. Ay, alam mo ba, napakamahal ng isdang ere. Oo. Kasi nakakita ka na ba ng isdang umiire? Hindi pa, di ba? Ang ganda ng isdang ere. Tapos, kung ano yung mga gusto nyong ilagay dyan, Louis Vuitton, Richard Mille, Patek Philippe, pwede naman. Pero ako, si Boys na wala. Yun yung ilalagay ko. Oo. Pinakamaninipis na kaya nyo, lagay na natin dayan. Tapos, luya. Saan lang natin? Kayatin natin. Para sa'yo. Ayoko nang kinokontra ko. Ano tawag dito? Ayoko nang humihindi sa akin. Ano tawag dito? PPS. PPS. Ano tawag dito? Ano ang tawag dito? Tandaan mo, ayoko nang may humihindi sa akin. PPS. Mukhang pipino. Hindi mo alam na wala nang laman sa loob. Ay, substandard! What you cannot see is not in your eyes. Suka. Uy! Paminta. Oh, sige, itatapat mo Ah, yung buhos ng ano, ng semento. Meron. O, ganyan yan. Hindi kasi ako sanay sa sobrang laki. Oh. Sanay ako sa 9 inches. Parang nanghiinsulto yung bumili ng siling haba. Ito na yung mahaba sa'yo. Yan. Tapos kahit yan ay may suka na, gusto ko pa rin ng kamalansi. Yan, kasama yung buto para exciting. Asin. Ayan. Ganda ng kulay, di ba? Kasi sa inyo na yan, kung gusto yung masabaw na masabaw, ako hindi masyado. Gusto ko yung saktuhan lang. Ay, tingnan mo yan. Dapat to masarap, malamig eh. So, i-rep mo muna to, pero eto na siya, di ba? O, i-rep mo muna yan. Ngayon mo dun. Ayan ang ating sinigang. Ilagay na natin yung mga laigu, tulad ng longta. Magkano yung labanos mo, sir? 50,000. Okra. Sili haba. Kare-kare. Medyo kulang nga yung mani natin. Malaputan natin ng konting cornstarch and water mixture. Kung ayaw mo yan, edi wag mong gawin. Ganun kasimple, di ba? O, lagay na natin yung mga kagulayan. Sitaw. Hindi ko ba nilagay na sitaw tong kabila? Substandard. Kabulan natin. Nakita eh. Talong. Dahil saging lang ang katanging-tanging punong sa buong Pilipinas sa may puso, 50,000. O, mamaya na. Ito, yung gulay. Konting luto pa yan. Pero siguro at this point, pwede na tayong maglagay ng Nor sinigang mix. Yan. Hindi nagbabago to. Talagyan na natin ng kangkong yan. Dito naman sa ating kare-kare, pechay, na kapag si Alvin po yung pinaghiwa nyo, tanggal lahat ng puti. Hindi dapat ganyan maghiwa ng pechay. Halatang ayaw eh. Hindi ako mahilig sa kare-kareng matabang. Ha? Matabang. Ang kare-karing gusto ko talaga is yung may lasa na. Masarap na siya, tapos masasarap lang siya lalo kapag may bagoong. Pero para dito sa pagkakataon to, bibigyan ko ng chance. Ha? Kare-karing matabang to, kukunin natin lahat ng lasa sa bagoong. Ha? Imbis na oxtail, Ay, ang ganda niya na. crocktail, nagbabahang sinigang na buwaya. Apaw na apaw yan. Oh, ayan na, konti na lang, di ba? At eto na. Pare, ang ating buwaya, 3 ways. Na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. They told us build canals to keep the streets dry, but the pockets at City Hall run too high. Concrete rivers where our children used to play. Now stagnant debts drown the promise of a safer day. Blueprints sold off to the highest bidder in the dark. While neighborhoods flood out right from the start. They shook hands, pockets greased by phantom firms. Announcements on the news, but the levies never confirmed. Funds vanish into thin air with a crooked grin. We're knee deep in lies. Sinuglaw na buwaya. Pare. Iba muna natin yung tawag mo dyan? Ano't Misashi? Kilaw. Try natin to. Feeling ko talaga may emulate niya ang inihaw na liempo. Yan ang the perfect bite. Kung masarap siya kanina, mas masarap to. Kasi masyado tayo maraming tinimpla na dito. Nakain ka ba nito? Walang gulay. Hindi mo ba nakikita kung bakit meron ito dito? Bakit po? Kasi ayoko na may humihindi sa akin. Kailangan PPS. Oo. The perfect bite. Masarap. Okay sa'yo? Maanghang. Mas makunat siya ng konti kaysa sa baboy. Pero eto, sana sa akin sa ginawa ko dito, mas ninipisan ko pa ng konti ito. Pero napakagandang replacement niya sa baboy. Mas masarap lang din talaga para dito yung inihaw na baboy. Kasi ihaw talaga siya, manipis siya, mas maraming tusta. Yung sinigang sa baha talaga. Asan yung kanin kong bahaw? Yan bahaw.
Pag ginawa ka ni Elsa to, giginawin yun eh. Microwave mo pa ito ng lagay na to. Oh, sir! Sir, likod-likod lang naman. Buti na lang mainit yung sabaw natin. The perfect sip. Wala siyang strong na lasa. Masarap na sinigang siya, pero hindi siya katulad ng sinigang na isda, lasang-lasa mo. Sinigang na baboy, lasang baka. Lahat yan. Kahit sinigang na manok, lasang-lasa mo eh. Eto, merong protina, oo. Hindi siya, noro sinigang mix lang na kinanaw mo sa tubig at patis. Hindi ganun eh. May nalalasahan kang protina. Pero, ang hina, to be fair, hindi naman din talaga malakas ang lasa ng crocodile. Ngayon, kuha tayo ng laman. Siyempre, buntot na buntot yan. Diba? Usually, pinapaangat ko pa yung mga gulay-gulay yung sa plating. Nagbabaha. Yan ang gustong-gusto ng mga buhaya, yung baha. Yan natin tayo on. Yan ang the perfect boy. Yung taba na nandun sa buntot. Yan. Eto nga, yung taba ng buhaya na nasa buntot. Kapag naluto siya ng ganito, medyo mas lumalambot siya ng konti. Kanina kasi medyo makunat-kunat yung taba. Parang ang taba sa dulo ng barbecue. Kayo mag-asawa, baka pwede kayo pumarine. Natikman nyo kanina ang dalawa, di ba? Nasubukan na. Kaya mo yan, sige. Pagsubok lang yan. Ano masasabi niyo sa texture ng buhaya? Para siyang kasim na part. Medyo. Tama ka. Parang may konting naglalaban yung taba at yung... Kanina ba? Ito. Sige, total lang dito kayo eh. Ito ay buntot din. Pero ito ay hindi pinakuluan. Ito yung nilitsyon lang. Ano yung texture mas gusto nyo? Ito o yung kilaw? Ikaw yun. Kita mo, magkaiba sila ang tinuro. Kasi, kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan. Ito kasi talaga may kunat. Una sa lahat, medyo malamig ng konti. Di ba? Kasi pinalamig talaga natin yan. Ito, nakuluan. So, medyo mas lumambot ng konti. So, kung paano nyo lulutuin, tulad naman ng kahit anong protina, kahit kung paano nyo lulutuin, mag-iiba talaga yung texture at lasa niya. Di ba? Sige na po, umupo na po kayo. Baka yung $300 sumaas pa. Maraming salamat po sa inyo. Di ba? Lamig. Masarap. Gumanda yung texture. O, eto, yung sinubo ko sa'yo kanina may taba. Eto naman ay purong laman. Ang lamig ng kanin, di ba? Mas masarap may taba, Di ba? Okay siya. Nag-iba talaga yung texture niya nung nakuluan siya ng konting-konti. Yung pagpapakulo natin sa kanya, hindi yung sobrang tagal. 20 minutes? Mga ganon. Overall, masarap to. Lalo yan, pre. Bahang-baha. Oh. Okay. Pasado to. Ngayon, dun tayo sa ulam na may 7 dragon. Reka-reka. Ay, iba ba yun? Etong kare-kare natin na to, kung tawagin nila kare-kareng matanda, kahit 36 pa lang ako. Ito yung kare-kareng walang timpla at lahat ng lasa ay kukunin mo doon sa bagoong. Ngayon, may nag-comment sa akin dati sa isang kare-kare video ko kung saan sinabi ko na hindi ako pabor doon sa kare-kareng matabang. Sabi niya sa akin doon, Ninong, nanonood ako sa'yo matagal na pero hindi ako agree sa sinabi mo. At okay lang yun. Walang problema kung hindi ka nag-agree sa sinabi ko. Wala namang problema doon sa bagay na yun, di ba? O tayo ng bagoong. Para ito pinakamahal na kare-kare na matitikman ko sa buong buhay ko. Daming nakinabang dyan. The perfect bite. Sarap! Pare, masarap to. The perfect bite. Kare-kare. Yung karnin kasi natin, medyo inoffensive yung lasa niya. Medyo neutral, medyo plain. So kahit anong bagay na ilagay mo dyan, pasok naman. Hindi siya masyadong kinakain ng mga tao. So walang mga preconceived na bagay-bagay sa kanya. For example, oy, kare-kareng manok. Tanga! Pag may gumawa ng kare-kareng manok, may mga magagalit na tao kasi hindi naman kinakare-kare ang manok. Dito sa mga ganitong klaseng protina na wala pang preconceived notion kung ano ba pwedeng gawin dyan, pwede mong gawin ang kahit ano dyan. Pero, dito sa kare-kare, ako personally, sanay ako na medyo malambot at madulas yung mga karne ko. Tuwalya, nguso, laman loob na malalambot. Karne na naglalagkit na. Alam mo yun, yung nag-breakdown na. Hindi pa panis. Oo, hindi pa bumubula, malagkit pa lang. And masasabi ko na at least yung klase ng pagkakaluto ko dito sa buntot medyo hindi bagay. Sana niluto ko siya na mas matagal pa. Kasi ang kare-kare naman talaga ay low and slow. Wala akong makita. Kuya, anong ginawa nila sa'yo? Ay! Ay, mga pulis! Ay! Mga kapatid, huwag kayong matakot. Yung tunog na yan ay Comment of the Day. Sino ba yung lintik na comment na yan? Alfred Derek Wong. Galing, very nice. Parang magandang gawing series segment to Ninong Roy, discussing and recreating historical dishes. Whether historical sa isang lugar
Or tulad dito, paborito ng isang historical figure. Anyway, amazing BOH episode as always. May bonus pang bayani, parody, 90s nostalgia, matindi. Thank you, Smiley. Ay! Pwede pala akong makawala. Alam mo kung paano? Paano? Ginusto ko. Pag gusto mo, kaya naman. Kaya naman pala. Alam ko hindi naman talaga tayo lahat magkakaroon pagkakataon magluto ng buwaya. Pero kung gusto nyo, posible. Kontakin nyo lang yung Coral Agri Ventures Farm Inc. Tapos nandyan din sa sa description yung link. Very accommodating sila. Kapag nag-message kayo sa akin, actually, nagtanong pa ako ng mga kung ano-anong bagay talaga bago ako mag-purchase. Very sila. Kakausapin ka talaga nila. And kung order kayo, i-express yung intent nyo sa kanila. Order po kami nito kasi gusto po namin lutuin ng buo. Sana nag-enjoy kayo dito. Kami nag-enjoy talaga. And ang mga taong walang pakundangang kumukupit sa kaba ng bayan. At sino ang nahihirapan? Tayo! Tama. Sino ang binabaha? Tayo! Sino ang lumalaklak ng doxycycline? Tayo! Hindi kasi leptospirosis pa. Sino ang bumabaho ang paa? Ako! Siyan! So again, yun lang mga inanak. Sana nag-enjoy kayo. And happy crocodile eating forever, every day. And all the corrupts must die. I love you mga inanak. They told us build canals to keep the streets dry, but the pockets at City Hall run too high.